may kumukumpas daw sa mga nangyayari, lalong-lalo na dito sa flood control project investigation at lalong-lalo na dyan sa nangyari dyan sa Blue Ribbon Committee. Meron daw kumukumpas. Mamalo, matatawag ka na naman na garapatan nito ni Jose Claire Castro. Kasi kahul ka lang kahul na naman dyan. Hay, parang mali ah. Bakit parang mali? Garapata kumakahol. Anyway, pakinggan nga natin itong si Ma'am Malu. Sige nga, panay pa rin palang banat nyo dito sa SMNA ah. Nakakapagtataka rin po ba dahil sabi nyo nga po may kumukumpas tapos ngayon parang gusto nang idawit at imbestigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga diskaya kay Senator Bongo at ngayon yung posibleng koneksyon ng mga diskaya doon naman po sa mga Villar. Lumayo na talaga. Lumayo na talaga, no? Tingnan nyo nga naman. Sa administrasyon na ito tayo pumupokus 2022 to 2025 budget. Pero bakit parang paatras na tayo ng paatras? Nakapokus na ngayon sa mga Duterte allied na mga senador at mga mga secretary ni Duterte. Joke talaga to. Ano ba na? Imbes na tapusin muna natin tong administrasyon na to kasi nandito pa yung mga taong to eh. Nandito pa sa mga gobyerno, mga congressman pa sila, mga congresswoman pa sila, mga senador pa sila. Nandito sila kasalukuyan ngayon eh. Hindi! Doon tayo mag-umpisa sa 2016 muna tayo. Ay, nako. Boying, Bonjing, Bangag, Saus Maria Safe. Ano ba tong gobyerno natin? Meron pang law bender. May galit sa due process. May senador na tapang-tapangan pero hanggang privilege speech lang naman pala. Makikita mo bakit pa, 'di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapusin mo Prof, muna hindi pa tapos kay Patalon-talon patalon-talon. Hindi pa tapos kay Zaldi. Patalon-talon, bumalik. Tumalon, pabalik. Kasi yung patalon-talon, pero kung bumalik dito, hindi, bumalik hanggang doon. Hindi pa napupunta o hindi pa naiimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa naiimbestigahan pa ng maayos si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po hindi yan iimbestigahan, state witness nga eh. Kalokohan, kabobohan, katarantaduhan, buwisit ng gobyerno na yan. Ayun na. Jump na dahil sa iba pang mga personalidad. Oo. Hindi, ganito, sa totoo lang, wala namang masama. Imbestigahan nyo lahat. Hanggang doon sa kauna-unahang presidente, hanggang doon sa presidente pa ng Commonwealth, imbestigahan ninyo, walang pakialam. Pero siguraduhin nyo na may managot. At yung mga dapat na imbestigahan ninyo na pinag-focusan ninyo ngayon, yung itong problema na ito ngayon. Ano ba naman yan? Bumalik na kayo dun sa medyo napakalayo namang nakaraan naman. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman Toby Chanco na ilabas natin by district, by party list. Kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanco. Doon sa district na nagpa-park. Oh. 'Di ba? Dalawang klase 'yon, park at saka ano yung isa? Sagasa. Letter F. Sagasa. Basta yung dalawa. Pag nag-park ng pondo, ibig sabihin nun, may graft and corruption na doon. Bakit hindi nila tingnan yon? Ang daming sinabi ni Congressman Chanco, pero ang hinanap lang niya kasi si Zaldico eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. Hindi. Pinapark doon kay Zaldico sa penthouse niya sa Shangri-La Homes. Tapos, nilalagay sa mga mali-maleta na yan, sinasakay sa van,
dinadala sa Forbes, ganon. So, pag ganon, Mm. kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. And being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card, ito, 15 kontratista, ito, ang mga projects, ito, this much. But sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion? Hindi naman sila nagsabing almost 1. House of Representatives. Ano ba? 1.5 trillion ang nawawala eh. 'Di ba? So, again, itong ating tinatahak sa ICI, I'm sorry to say, isang malaking pangbubudol ang ginagawa. Bakit naman? ICI, budol daw. Ano ba naman yan? Kasi we spend so much time, resources in trying to ferret the truth, but we're not getting it simply because there is no transparency. Actually, Hindi, may kumukumpa. May mga kagaya ni ni Mayor Magalong, 'di ba? May mga na-hit siya na nerve. Yung mga investigasyon niyan, lalo na yung investigasyon ni Ping Lacson na yan, may mga tinamaan talaga. Lalong-lalo na dun sa huling si Gutesa. Tinamaan talaga, hindi lang ugat. Talaga yung utak ang tinamaan. Kaya nung tinamaan yung utak, tama na. Nakita niyo naman yung ni Senador Ping Lacson eh. Yung mas credible si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez sa mga sinasabi niya, mga senador. Samantalang yung mga diskaya, ang dami yan, listahan na yan. Wala yun. Mas credible si Bryce. Ina na naman yan, buga. Lakson! Ano ka ba? Halata. Professor, noong sa ilalim ng liderato ni Senator Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang pag-asa na, ito, parang lumilinaw, papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Pero since ang lower house, pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, nag-recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman naipupubliko. Sino ang pwedeng naiisip mo na manguna para balikan kung sino ba talaga ang umpisahan ulit doon sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago Wala. lumipat sa ibang issue na naman at ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Wala na yan. It will die a natural death, just like what happened to Napoles. Correct. Ganyan lang yan. Kunwari, imbestiga, sama-sama yung mga congressman, mga senador, mga buhaya. Tapos, sino makukulong? Yung mga district engineers lang. Yung mga nasa DBM, yung mga USEC. Yan lang, yung mga secretary. Yan lang yung mga makukulong. Pero politiko, walang makukulong. Unfortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? So, parang deja vu na naman tayo. Pero ito malala, kasi ang laki ng pondo. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na-unseat ang sitting Blue Ribbon Chair? Oh, talaga? First time na na-unseat o napatalsik yung chairman ng Blue Ribbon. So, pinagtulong-tulungan si Marcoleta, ganon? Mamalu, pagipaliwanag mo nga. Kaya makikita mo may kumumpas. Bakit may kukumpas? Bakit kailangan may kumumpas at bakit kailangan ano yung ginawa nila para mapatalsik, ma-unseat yung sitting Blue Ribbon Committee? Kasi wala naman, totoo naman wala naman silang ibang pwedeng gawin. Kundi ito. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon Chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. Correct. You cannot Kaya nga, inuna nila na tinanggal si Chis Escudero. Diba? Imagine, ganito.
hindi pa man, kakaano pa lang, di ba? Naghihiring pa si tawag dito, si Marcoleta ng Blue Ribbon. Abay, nandun na pala pag tinagtatang. Nagpa-plant na pala yung mga hinayupak sa likuran nung chairman ng Blue Ribbon Committee na tanggalin yung Senate President. Yun na lang naman yung way talaga di ba? Tanggalin mo yung Senate President para yung iba, para magkaroon na naman ng ibang liderato. Mabago na naman lahat ng mga chairmanship. Di ba ganun naman yun? May kumumpas. Sino kumumpas? Bakit plenaryo? Bakit yung mga bumoto? Kay Tito Soto, di ba? Alam nyo na. Nandyan sila Rizal Tiberos, Baba Aquino, Kiko, yung dalawang Tulfo. Ay, alam nyo na. Sino bang kumukumpas sa inyong mga tartadong senador kayo? Remove a chairman sa plenary kasi collective yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon Chairman. And after they were removed, look what happened. 'Di ba? Yung si Gutesa, yung that Marine guy, Orly. tama lang siya, 'di ba? Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Correct. Why? Hindi siya safe. Correct. Tingnan mo, nagtago yung tao, 'di ba? Dahil malalim yung sinabi niya. He was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero nagawan nila. Ang hindi lang And don't forget Martin Romales too. natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc. etc. Iba pa yung park. Ako, ang gusto kong malaman, paano nagawa yung park? Nagpa-park ka ng pondo doon sa pinag-parkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Correct. Yun, klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanco. Meron rin yung, I forgot the term he used, yung sharing or something. Yun, kailangan nating malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented? Correct. Diba? Itong mga DE ng Bulacan, etc. etc. Oo, nakakashock ang mga sinabi. Pero ilang district engineer ang ganyan? Huwag mo sabihin sa akin, sabi ko, baka buong bansa. kung saan doon si Congressman Saldico, walang ganyan. At hindi mas malala doon, huwag mong sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin Romualdez. Martin Rivera? Hindi mas malala. Huwag mong sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White. So, yung mga yun yung mga personalities na yun. Sa totoo lang, yung sinasabi ni Chavit Singson na yung bagong mayor ng Lawag City. Lawag City is District 1 ng Ilocos Norte kung saan congressman din si Sandro Marcos. Kontraktor talaga yun. Biglang sumulpot lang yun eh. Hindi naman, sa totoo lang, hindi naman sa Ilocos Norte, sa Ilocos Region, hindi naman masyadong kilala yun eh. Sa totoo lang. Pero biglang biglang chwing, nanalong mayor. Sino yung pinadalig nilang mayor? Chwing, yung kamag-anak nila, si Marcos, si Kion, si Manuel yata. Marcos Kion. Kung di ako nagkakamali. Basta si Kion. Kamag-anak nila yun. Iba yung sinuportahan nila para maging mayor. Edi tumalsik yung kamag-anak nila. At ang pinalit doon kay sa Lawag City, yung sinasabi ni Chavit Singson na kontraktor. Totoo yun, kontraktor talaga yun. Sa Pampanga, 'di ba? Tapos i-correlate mo 'yan sa ilang bang legislator ang kontratista o merong member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si Senator Ping Lacson eh. Sinabi niya, totoo. Ping Lacson. Nasaan na yung mga contractors? Yung mga contractors na sinasabi mo? Nasaan na? Ba't parang nabahag yata yung buntot mo? Ba't yung itlog mo? Anyari? Nalunok mo? Baka naman binunot ni Francis Leo Marcos yung mga mo. Buhok mo sa ilong at ipinakain sa'yo.
niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya almost all of my colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Correct. Di ba? Si Katunying pang nag-expose sa listahan ni Risa Marcos. Ay, Risa Marcos. Risa Hontiveros. Ano ba yan? Yun ang ako'y nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Correct. Para ka nag-i-striptease, pinapakita mo, meron akong ganyan, tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? Correct. PR game? Nalala ko nga PR game nga na, di ba nga, nung nag-iimbestiga na nga yung Blue Ribbon Committee, nag-aano pa rin, nag-iimbestiga pa rin siya, nag-aano pa rin siya, nagpe-privilege speech pa rin siya, na parang nagpapabida ba, na sa publiko na, magaling akong mag-imbestiga, ako na ang bahala sa Blue Ribbon Committee, ganon. Kaya nga trinabaho, kaya nga may gumalamay dyan, may kumumpas dyan para palitan si Chis Escudero. Kasi hindi nila nakukuha yung gusto nilang mga posisyon. Ang tanong lang naman dyan ay yung totoong dahilan. Bakit nga ba itinigil na at ginawa pang acting chair itong si Globender Erwin Tulfo na galit sa due process? Acting chairman ng Blue Ribbon Committee. Anong alam niya dyan? Yung pinakamakapangyarihan na komite sa Senado, ipinahawak ninyo sa isang hinayupak na senador na walang kaalam-alam sa batas, galit sa batas, wala siyang pakialam sa batas, gusto niyang baliin ang batas doon sa senador na yon. Ipinagkatiwala ninyo ang kapalaran ng Blue Ribbon Committee. Hay! Bangag na bangag ang gobyerno talaga naman.